Amen. Amen. Magandang umaga po muli sa atin pong lahat. Tunay nga po na napakasarap i-declare ang Lordship ng ating Panginoon. No? The Lordship of Jesus Christ. Totoong siya lamang po ang Panginoon. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Okay. Yan. Salamat po. Aha. Nais ko lang po i-welcome yung atin pong mga naririto. Welcome po sa atin ng pangatlo ng pananambahan natin simula po nang nagkaroon ng lockdown. Ayan, salamat po. At yung mga nasa sa bahay, yung iba hindi ko nakita kanina, ngayon lang po ako nagkaroon ng monitor. So babanggitin ko na lang po mga pangalan ng mga nag-comment. Yung iba hindi ko, nawala pa. Ayan, nawala pa tuloy. Ayan, nabura. Nabura lahat. Ayan. Huwag na lang, baka meron hindi mabanggit na wala, na mabagal ang signal ngayon. Anyway, magandang umaga pong muli sa atin. Tayo po magpapatuloy sa ating pong gawain. At napapasalamat po tayo sa mga kapatiran na naririto po. At mga nagsisikap. Yan, yung mga nagsasabi noon na, Pastor, kailan ba tayo magkakaroon ng gawain? Ayan. So, nung tayo nagkaroon ng gawain, andito sila. Okay. Yung iba ko kasi sabi nila, Pastor, kailan tayo magkakaroon ng gawain? Nung nagkaroon tayo ng gawain, wala ho sila. Salamat na sa mga naririto. Totoo yung sinasabi po ninyo. Ako po ay natutuwa, buong kagalakan po akong na makita kayo, na kasama natin sa atin pong gawain po ngayon. Medyo ako'y nahihirapan at ang akin hong salamin ay naiwan ko po sa bahay. Hindi ko po mababasa yung ilang pong mga bagay na dapat po nating basahin. Gayunpaman ay biyayaan tayo ng Panginoon. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Oktubre, at gaya ng ating pong ginagawa, meron po tayong tinatawag nating Lord's Supper o Lord's Table. Yung ibang tawag po diyan ay Santa Cena, yung iba po ay Last Supper. Ayan, ano man po ang tawag ay iisa naman po ang ibig sabihin at yung espiritu ng bakit natin ginagawa yan. At yan po ang atin pong titingnan. Ang ating pong topic ngayon is about the Lord's Table. Yeah. Marahil ay kayo po ay marami nang narinig na turo tungkol po dito. At kung kayo po ay marami nang alam, dagdagan pa natin. Hello. Yan. Kung alam nyo naman lahat, repeat naman natin yung ibang na mga bagay. Baka meron pa kayong mga bagay na kailangan malaman, may kinalaman po sa pagsa-celebrate po ng hapag po ng Panginoon. Ito po ay napakalaga sapagkat ginagawa po ito sa sangka-Kristyanuhan. Kung saan po may Kristiyano, meron pong Lord's Table. Bakit? Ito po yung binili ng Panginoon na gagawin and continuously been doing hanggang sa muling pagbabalik ng atin pong Panginoon. Sabi niya ay ating gagawin ito bilang pag-alaala sa Kanya hanggang sa Kanyang muling pagparito. Okay. So, tingnan po natin ang malaking bagay. Tingnan mo muna natin yung ating pong reference mula po sa 2 Corinthians. Okay, 2 Corinthians 11. Second Corinthians chapter 11 verses 17. Ayan. Okay, tama po. 17 to 34. Sige po, ayan, basahin natin. Sabi niya, Now in giving these instructions, I do not praise you since you come together, not for the better, but for the worse. For first of all, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you, and in part, I believe it. For there must also be faction among you, that those who are approved may be recognized among you. Okay, next verse po, verse 20. Therefore, when you come together in one place, it is not to eat the Lord's Supper.
For in eating, each one takes his own supper ahead of others, and one is hungry and another is drunk. What? Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and shame those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I do not praise you. Next verse. Okay. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason, many are weak and sick among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the world. Therefore, my brethren, when you come together to eat, wait for one another. But if anyone is hungry, let him eat at home, lest you come together for judgment, and the rest I will set in order when I come. Yan. Salamat po sa Panginoon sa kanya pong mga salita. Dito po natin titingnan na ating pong mga pag-aaralan. Siyempre, meron pong ilan ding mga references mula po sa Old Testament ang atin pong titingnan para lalo nating maintindihan. Una, tingnan po natin yung tungkol dito sa history. Yan. Bakit po ba merong Lord's Table? Bakit ba merong Santa Cena? Saan po ba nag-ugat yan? Ito po ay nag-ugat pa way back sa Exodus, noong ang mga Israelita ay bihag sa Egypt, ay kinumisyon ng Diyos si Moses na itong mga Israelita ay ilabas from Egypt to the Promised Land. Siyempre, hindi po madali yon at siguro do sa mga nakakaalam ng kwento ay familiar sa inyo yung sinasabing 10 salot, di ba? 10 salot ang dumating po sa Egypt upang payagan lang sila na lumabas. Ayan, at makapunta na sa Promised Land para malaya silang makasamba sa Panginoon. So makikita po natin yan, yung huling bahagi sa Exodus 12:1-8 and saka 12-38, kung saan po ay dito sinabi ng Panginoon na magse-celebrate kayo ng Passover. So yung Lord's Supper po natin ay nakaugat po yan doon sa Passover celebration. And what is a Passover? Yung Passover, ito po yung panahon na sabi ng Panginoon ay sa gabing ito, sa gabing ito ay dadating yung mamumuksa. Yan. At kailangan kayong lahat sa gabing iyon ay nasa sa loob ng kwarto, wala pong lalabas, o nasa loob ng bahay. Pero bago yan, bago magdilim, bago gumabi, magpapatay kayo ng isang tupa. Yan. Sige. Tingnan po natin po sa verses 1-8. Meron po ba tayo? Exodus 12:1-8. Okay, yan. Tingnan po natin. Sabi yan, Now the Lord spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This month shall be your beginning of month. It shall be the first month of the year to you. Speak to all the congregation of Israel, saying, On the 10th of this month, every man shall take for himself a lamb, ayan, tupa, according to the house of his father, a lamb for a household. Yan. Ibig sabihin, pag malaki raw yung household, kailangan malaki rin yung tupa o kaya ay dagdagan. And if the household is too small for the lamb, let him and his neighbor next to his house take it according to the number of the persons, according to each man's need. You shall make your count for the lamb. Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. You may take it from the sheep or from the goat. Yan, sabi, pagka ang inyong sambayan, maliit lang, labis yung tupa na inyong kakatayin, imbita mo yung maliit mong kapitbahay din, magsama-sama na lang kayo sa isang bahay para magsalo-salo, para hindi naman po masayang, kasi baka magpatay sila ng malaki, hindi naman maubos, hindi naman nila pwede nang gamitin kinabukasan yon,
Kasi po, ang instruction ng Panginoon, wala kayong ititira. Kung may lumabe, susunugin ninyo. Ayan, so i-cremate na. Okay. At ang kailangan, meron po qualification. Hindi basta tupa ang inyong kakatayin. Kailangan yan ay lalaki. Okay, your lamb shall be without blemish. Walang kapintasan, hindi pwedeng pilay, hindi pwedeng batik-batik, hindi pwedeng, kailangan ho yan ay plain. Yan, a male of the first year, yung hanggang 1 year old, hindi pwedeng lumampas. Bakit pag lumampas, makunat na. Yan, mahihirapan na silang kumain sa gabi na yon. Kasi hindi naman nila pwedeng pakuluin. Ang sabi ng Panginoon doon ay kailangan ihawin. Ayan. So you may take it from the sheep or from the goat. Wala kang tupa, gamitin nyo kambing. Now you shall keep it until the 14th day of the same month. Then the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it at twilight. Yan. Pagdating ng panahon, yung inyong aalalahanin ito, sabi niya, i-celebrate nyo raw ito ng 14 days. So 2 weeks ang celebration ng Passover. Okay, next verse po. Verse 7 and verse 8, sabi diyan, and they shall take some of the blood and put it on the 2 doorposts and on the lintel of the houses where they eat it. Then they shall eat the flesh on that night, roasted in fire, with unleavened bread and with bitter herbs, they shall eat it. Ayan. So ang sabi, magpapatay kayo ng tupa o ng kambing, tapos yung dugo, ayan, isasawsaw ninyo yung basahan o yung espongha, at papahiran ninyo yung hamba ng pintuan o kaya yung hamba naman ng mga bintana o sombrero ng bintana, lalagyan ninyo. Tapos kayo ay nasa sa loob ng bahay, yung dugo ng tupa o dugo ng kambing ay sumisimbolo yan na ang loob, ang tao doon sa loob na yon ay isang Israelita o mga Israelita na ito yung nag-aabang na lamang ng kanilang paglaya. Sabihin ay hindi pwedeng galawin kung sino yung nando sa loob. Pero sabi ng Panginoon, pagka walang dugo doon sa pinto o sa bintana, yung mamumuksa, the destroyer, papasok doon sa loob ng bahay kahit sarado ang pinto, papasok pa rin po yun doon. Siyempre, spirits kasi yun, so pwede makapasok. At hahanapin doon yung panganay na lalaki, ayan, at papatayin. Matao man yan o hayop ay mamamatay pagdating ng hating gabi. So, yan po ang kwento at yan naman po ang ginawa po nila. Tingnan po natin doon sa verses sa Exodus 12:23 to 28. Yan. Kung saan ay sinabi ng pagse-celebrate nito. Okay. Praise. Ayan. Okay. For the Lord will pass through to strike the Egyptians, and when he sees the blood on the lintel and on the doorpost, 2 doorposts, the Lord will pass over the door and not allow the destroyer to come into your houses to strike you. Yan po, Papasok daw yung Panginoon o yung destroyer doon sa bahay na walang dugo, sa pinto at sa bintana, papasok at mamamatay ang firstborn male. Yan, papatayin po ng Panginoon. Okay, ayan. The Lord will pass. Pagka nakita naman na merong dugo doon sa pinto at sa bintana, sabi, the Lord will pass over. Yan, lalampas. Yan, diyan po galing yung salitang pass over. Lilibanan, lilihisan yung bahay na mayroong dugo upang hindi pumasok yung destroyer doon sa bahay at patayin yung mga panganay na lalaki doon sa kanilang sambahayan. Okay. Ayan. Okay, verse 24. And you shall observe this thing as an
ordinance for you and your sons forever. It will come to pass when you come to the land which the Lord will give you, just as He promised, that you shall keep this service, and it shall be when your children say to you, what do you mean by this service? Siyempre, pagdating ng panahon, hindi alam ng kanilang mga anak. Tulad ngayon, hindi naman nila naranasan. Magtatanong yung mga bata, anong ibig sabihin? Bakit meron tayong Passover celebration? That you shall say, it is the Passover sacrifice of the Lord who passed over the houses of the children of Israel in Egypt when He struck the Egyptians and delivered our households. So the people bowed their heads and worshipped. Then the children of Israel went away and did so just as the Lord had commanded Moses and Aaron, so they did. Okay. So kung paano sinabi ng Panginoon, kung paano binigay yung instruction, yun po ang ginawa nila. Nagpatay sila ng hayop, na po, pwede raw tupa, pwede pong kambing, nilagyan nila ng dugo yung hamba ng kanilang pinto at saka ng kanilang bintana. At pagkatapos, andoon lamang sila. Ano po, ang sabi pa nga ng Panginoon sa kanila ay pag kumain kayo niyan, kayo ay nakabihis na, nakasandalyas na, nakabigkis na kayo. At kakainin nyo itong mabilis. Hindi pwede yung pabagal-bagal. Huwag na kayo mag-uot-ot, sabi ng mga nanay. Huwag na kayo mag-uot. Bibilisan ninyo. Why? Kasi mabilisan po yan. Anytime, during that night, ay ipapatawag sila ng paraon at sasabihin, lumayas na kayo. Okay ba yan? Kaya mabilis yan. Kailangan nakaimpake na lahat ng dadalhin ninyo, kailangan nakalagay na yan dyan. Yung inyong sasakyan ng mga gamit, nakahanda na yan. Yung inyong sasakyan ng mga hayop, nakahanda na yan. Yung inyong mga kawan, nakahanda na yan. Ready everything. Ayan, all system go. Kasi anytime that night, ay sila'y aalis at maglalakbay. So, ganun nga po ang kanilang ginawa at ang sabi sa kanila, sa pagdating ng panahon, magtatanong yung mga, bakit kayo nasa-celebrate na yan? Bakit tayo kumakain ng inihaw na tupa at saka ng tinapay na walang libadura kasama niyang mga mapapait na halaman yan? Bakit kailangan yan? Sasabihin ninyo sa inyong mga anak, kasi yan ang utos ng Panginoon noong araw pa bago lumaya ang Israel mula po sa Egypt. So ang Passover celebration o ang ating pong Santa Cena ay nakaugnay sa Passover celebration. Hindi po maihiwalay ang gawaing yan doon po nung sinelebrate o nung ipinagawa ng Panginoon ito. Actually, yung first day na ginawa po ito, it's not a celebration. It is a preparation. It is a preparation for freedom kasi yung gabing yon sila po ay papaalisin from slavery in Egypt papunta doon sa Promised Land. Kaya ngayon po, sabi, bibilisan ninyo kasi sa gabing iyan, bago sumikat ang araw, ay magsisimula na kayo ng paglalakbay. At yun nga po ang nangyari, to make the long story short, ayan, sila po ay pinalabas na ng Panginoon at nakatawid na sila doon sa dagat na pula. Siyempre, meron pa nga ilang mga bagay na nangyari in between, pero yun po ang essence niyan. Lumampas ang Diyos sa kanilang tahanan, hindi sila pinatay habang yung mga bahay ng mga Egyptians, pumasok ang Panginoon, pinatay yung mga panganay, so sila po ay naligtas. Paano sila naligtas? Because of the blood of the Lamb. Dahil sa dugo ng tupa na nakapahid doon sa pinto, kung walang pahid ng dugo, yung destroyer papasok sa bahay. Pero because of the blood of the Lamb, hindi pumasok yung destroyer. The destroyer passed over the house at nagpunta doon kung saan may bahay na walang pahid ng dugo. At ito po yung sineselebrate nila. Without the blood of the Lamb, namatay sana yung mga panganay ng mga Israelita. So ano pong kahulugan po nito? Ano po yung meaning and the antitype or the symbolism of the story? Okay.
ginamit ko po yung salitang anti-type. Ano po, yan po isang figure of speech na kalimitang ginagamit po yan sa theology. Yung type po kasi, yung type, ito yung mga events sa Old Testament. Tapos yung anti-type niya, ito naman yung kahulugan nito sa New Testament. Ano po, ito na yung mga interpretasyon, ito na yung pagbibigay ng kahulugan kung ano yung nangyari. Okay, ano po ang meaning or anti-type or symbolism of the celebration? Ito po ang napakaganda. Jesus, the Lamb of God, became the Passover Lamb. Yan. Siya po yung naging Passover Lamb. Siya po yung pinatay. Siya po yung tumigis ang dugo. At yung dugo na yon, ano po ba yan? Okay. And the bread na ating kinakain, mamaya kakain po tayo ng bread. It is the body of Jesus Christ. The grape juice, yan, yung katas ng ubas, ito naman po yung the blood of Jesus. Lahat po ito ay symbolism. So napakalaga po noong blood ni Jesus, sabi ko nga po kanina, ito po inialin tulad sa dugo ng kordero. Ang kordero po kasi ay termino na tungkol po sa tupa. Ano po? Pag sinabi pong kordero, ito ay anak ng tupa o batang tupa. So, yung pong dugo na yon, na blood ni Jesus na tigis doon sa krus ng Kalbaryo, na kapag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, the blood of Jesus is being applied to us. In our body, in our spirit, ano po. Hindi natin makikita siyempre, that is invisible, symbolism nga kasi. But spiritually, the blood of Jesus is being poured out in our hearts, in our lives, upang sa ganon, yung kaaway, ano po, ay makikita nila, ma-identify nila, this is a son of God or this is a child of God. Anak ng Diyos to kasi may blood ni Jesus. Ayan, makikita yan ni Satanas. Makikita rin ng mga angels ng Panginoon. Ito ay anak ng Diyos kasi may blood ni Jesus Christ. Ano po? So, nakakakita lang ng blood na yan, ang stain ng blood na yan, ay mga spirits. Hindi katulad sa Old Testament, makikita mo ang dugo literal nakapahid sa mga pintuan at saka sa mga bintana. Pero in the New Testament, ano po, kung sa symbolism ng blood ni Jesus Christ, hindi po natin makikita. Yan, kahit tingnan niyo po yung mga katabi niyo, hindi niyo makikita ang blood ni Jesus dyan. But the spirits, they know and they recognize the blood of Jesus. Pag tumingin ng mga spirits sa inyo, whether it is the body spirit or the angels, pag tumingin sa inyo, kita nila ang blood ni Jesus. Kaya hindi sila pwedeng lumapit sa inyo upang galawin at puksain because we are protected by the blood of Jesus. Siyempre, yung protection na yon ay parang hindi lang face shield yan. Ano? Parang yung force field na nakabalot sa atin at ang kapangyarihan yan siyempre ay depende pa rin sa atin pong obedience sa Panginoon. No po, hanggang tayo po ay nasa ilalim ng pagpapasakop sa Diyos, yung protection po ng blood ni Jesus ay naririyan. Pero kapag tayo ay disobedient, diyan po nakakapasok ulit ang kaaway upang tayo po ay galawin at guluhin. No po? So kailangan po nating i-maintain yung blood ni Jesus sa atinong buhay upang sa gayon ay maranasan po natin ang kanya pong proteksyon. Sabi po dito sa John 1:29, ipinakilala, John 1:29 at saka verse 36, ay ipinakilala ni John the Baptist si Jesus bilang the Lamb of God. Sabi rito, the next day John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Tapos pagdating niya sa verse 36, when he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." So kinonfirm ni John the Baptist in the New Testament that Jesus is the Lamb of God. Kinonfirm din po ito ni Pedro, 1 Peter 1 verse 19, sabi dito, "But with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot." Parehas na qualification, di ba? Yung qualification ng tupa na pinatay sa time ng Exodus, sa time ni na Moses, parehas din. Without blemish, without spot, and
it must be a male. Yan. So si Jesus po ang tinutukoy na the Lamb of God. Dito po naman ay sinundan pa rin sa Book of Revelation, si John po ulit na sumulat ng Book of Revelation, Revelation 5 verse 12. Sabi po diyan, saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Kaya't makikita po natin, pagdating po sa New Testament, kinonfirm ng New Testament that Jesus Christ is the Lamb of God, na siyang naging sakripisyo. Kasi sa Old Testament, yung tupa na walang kalamalam, walang kinalaman sa buhay ng mga Israelita, sila pala ay gagawing sakripisyo, papatayin in order to save humanity, in order to save the tribe of Israel. Sa pamamagitan ng kanilang dugo, isasakripisyo sila, papatayin sila para yung dugo ay maipahid doon sa pintuan ng kanilang mga bahay. Wala naman silang kinalaman sa pagiging slave nila sa Egypt, di ba? Sila ay mga hayop na namumuhay doon ng katulad ng mga ordinaryong hayop. Pero dahilan sa kailangan ng kanilang dugo ay kailangan silang patayin at kailangan silang kainin. Ayan. So, yung pong blood na nandoon po sa pintuan ay siyang naging warning tanda na ang nasa sa loob ng bahay ay Israelita, hindi pwedeng galawin, untouchable siyang mga yan. Tapos dito, nung kinuha na, sineselebrate na itong Lord's Supper, ang sabi ng Panginoon, ito daw tinapay na ito na ating kakainin ay ito daw yung blood, yung body ni Jesus. Ito yung bagay na nahirapan ang mga alagad at yung ibang mga taong tanggapin. Nasabi ng Panginoon ay kailangan kainin yung kanyang katawan. Well, hindi po iyan literal. It is a figure of speech na sinasabi, ang ibig sabihin ng pagkain ay pagtanggap, pagkilala kay Jesus Christ as Lord and Savior. Hindi natin kailangan kainin kasi wala pong na-record sa Bible o anumang historical books na si Jesus kinain ng mga alagad para sila maligtas. Di ba? Bagaman sinabi ng Panginoon na malibang kainin niya yung flesh niya, hindi sila maliligtas, pero hindi talaga kinain. Walang kumagat kahit isa doon sa mga alagad ni Jesus. Ayan. So ang ibig sabihin lang po niyan ay sa pamagitan ng pananampalataya, kailangan tanggapin, kilalanin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Pero pag institute niya ng Lord's Supper, di ba? Sabi niya ay, take, this is my body. Ayan, ito yung kanyang katawan. So yung tinapay na atin tatanggawin, it symbolizes the body of Jesus Christ. Ano bang nangyari doon sa body? Yung body, ito yung tumanggap ng lahat ng hirap. Ayan. Ito yung mga parusa na kanyang tinanggap. Yung hagupit, yung sampal, ayan, yung pagtusok ng koronang tinik sa kanyang ulo, pagpako sa kanyang mga kamay at paa, yung mga hampas ng latigo, at saka yung pagsibat sa kanyang tagiliran, everything. It is the body that received all the pain na tiniis ni Jesus. Habang tumitigis yung dugo sa kanya, yung body niya nagsasuffer. Na dapat tayo po ang mag-suffer doon sa krus ng Kalbaryo. Dapat tayo ang parusahan at dapat ay tayo ang makaranas ng hirap na yon. Pero because of the love of God, ay tiniis ng Panginoon lahat po na yon. Kaya po ganito ang nangyari. Nung sinulat ni Pablo, ang tungkol dito sa pagse-celebrate ng Lord's Supper, ay nagpakita siya ng problema upang maihanda ang mga kapatiran sa pagtanggap. Ibig sabihin, sa pagtanggap, meron palang tamang attitude
na dapat ginagawa sa pagtanggap po ng Lord's Supper. Bagaman wala po tayong nakikitang ganito sa Pilipinas at sa mga present church ngayon in the Philippines or abroad, wala po tayong nakikita. But during the time of Paul, ito po ang malaking problema nila. Sa pagtanggap nila ng Lord's Supper, nakikita na naman ang division, ang pagkakahiwalay ng mayaman at saka ng mahirap, ng mga sikat at saka ng mga yagit. Nakita po ni Pablo roon. Sabi po, balkan po natin yung isa sa 1 Corinthians. 1 Corinthians 11. Okay, tingnan po natin ang ilan pong sa mga talata po dyan. Sabi rito, verse 17 and 18, "Now, in giving this instruction, I do not praise you, since you come together, not for the better, but for the worse." Verse 18, "For first of all, when you come together as a church, I hear," yan, may narinig ako, yan, sabi ni Pablo, "I hear that there are divisions among you, and in part I believe it." May narinig akong kayo ay hindi magandang ginagawa. Nakitang kita obvious na meron kayong hidwaan, may pagkakahiwalay. At ako'y naniniwala dyan. Kahit hindi ko nakita, naniniwala ako. Kasi nung po, sa Lord's Supper po nila, kanya-kanyang dilandala ng pagkain. Meron silang feasting. Kasi celebration eh. Ano po, ayan. May dala-dala silang pagkain, kanya-kanya rin silang dala ng inumin. Ito po ang problema. Yung mayayaman, maraming dala at masarap ang dala. Habang yung mahihirap, yung iba wala, yung iba meron, pero basta lang may madala. Kaya pagka oras na ng magpipira-piraso ng tinapay, magkakaroon sila ng Lord's Supper, yung mayayaman maglalabas. Dami, sarap. Problema, hindi na imigay. Okay lang nang dala ka ng marami, mamigay ka. Isipin mo, ang dami-dami, andyan, magkakasama sila at magkakainan. Sige, kain na nga. Yung mga mahihirap, abay, nagtulo ang laway at tingala doon, ay hihili, gutom na gutom, habang yung mga mayayaman naman, yung mga may kaya, yung maraming dala, ay sige ang kain at sige ang inom. Habang yung iba'y lasing na, yung iba naman ay gutom. Pwede ba mangyari sa simbahan yan? Huwag nawang mangyari. Pero sa time po ni Pablo sa Corinto, ganyan po nangyari. Sa kanila pong pagpartake ng tinapay at saka ng juice o ng dugo, ay nagkaroon ng hindi magandang relasyon. Tapos, ito'y maging blessing, naging curse para sa kanila. At lalo na yung mga mahihirap, na out of place po sila. Okay. Kaya po ang sabi sa verse 27, sabi rito, "Therefore, whoever eats this bread," okay, verse 27. 23, 27, kasunod po niyan. 29 na, wala tayong 27, 28. Okay. Sige, basahin ko verse 27. "Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner," yung maling kaparaanan, ang sabi po rito, "will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason many are weak and sick among you, and many sleep." Ayan. Sabi, yung mga tumatanggap daw, hindi maayos ang puso, hindi maganda ang kanilang kalooban, tumatanggap ng sumpa sa kanilang buhay, at sabi, marami daw po ang mga nagkasakit, yung iba ay nagkamatay na. "For if we would judge yourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord. We may not be condemned with the world. Therefore, my
When you come together to eat, wait for one another. Mag-intayan kayo, magsabay-sabay kayo. So, ganito po ang sinasabi ni Pablo. Kailangan meron tayong tamang attitude sa pagsama sa pagse-celebrate ng Lord's Supper. Ano po yon? Sabi po dito, ayan, kailangan po, bago tayo mag-partake, meron tayong proper understanding. Alam natin, bakit natin tinatanggap ito? Bakit tayo nagse-celebrate? Bakit tayo kumakain ng tinapay? Bakit tayo umiinom ng saro? Ano po, kaya natin binalikan nga po yung Passover celebration sa Old Testament kasi doon po nag-uugat yon. Yan, kasi po ayaw natin na meron tayong ginagawa na hindi natin naiintindihan. Ano po, sa isang mahalagang natutunan ko nga po, yung katanungan na, why do you do what you are doing? Bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? So kung may magtatanong, bakit kayo tumatanggap ng tinapay at tumatanggap ng inumin? Sasabihin natin, ito'y pag-alala sa kamatayan ni Kristo na sumasalamin naman doon sa Passover celebration sa Old Testament. Ano po, hindi natin sasabihin, nakita namin ginagawa ng iba, ginaya namin. Hindi ho. Kailangan alam po natin yung meaning, alam natin yung spirito nito at naiintindihan natin at sumasang-ayon tayo doon sa ginagawa at sa diwa ng ating ginagawa, hindi lamang dahil gaya-gaya. Ano po? So, mahalaga po yun. We must have a proper understanding of what we are doing, of what we are partaking. The bread symbolizes the body of Jesus Christ. The grape juice represents the blood of Jesus Christ. Pangalawa, we must partake with reverence. Ayan, with reverence. Hirapan ako magbasa. We must partake with reverence. Paggalang, pagrespeto. Why? It is the body of Jesus Christ. This is the blood of Jesus Christ. Hindi natin basta ito tinatanggap. Actually, even yung preparations nito, dapat inaayos din. Ano po? Kaya doon po sa ibang mga churches, at ito ginagaya rin po natin, ano po, na in preparations, hindi po lahat pwedeng mag-prepare. Ano po, ini-assign po natin ito doon sa mga leaders po ng church. Sila po magpe-prepare niyan. Yung dapat kasi before and after, even yung disposal, ano po, even the disposal, pagkatapos na kainin at inumin, kailangan din po ng proper disposal po diyan. Hindi po yan dapat din na napapaglaruan din ng mga bata. Ano po, why? Because it is the body and the blood of Jesus Christ, or it is the symbol of the body and the blood of Jesus Christ. Plus, yung ating puso, yung ating attitude, we must have reverence. Hindi naman ibig sabihin ng reverence yung tayong tahimik na tahimik. Hindi ko kasi yung tahimik na taong hindi gumagalaw, hindi ho naman sign ng kabanalan yon. Ano? Ang kabanalan ay nasa sa puso, nasa kalooban po yon. Sabihin lang, tinatanggap natin yan, may respeto. Ano po? May respeto at may paggalang because it symbolizes the body and the blood of Jesus Christ. And lastly, we must partake in the spirit of love and unity. We must partake it in the spirit of love and unity. Ito yung pinaiiwasan ni Apostol Pablo. Tinatanggap nila na yung kanya-kanya. Wala silang pakialam doon sa mahihirap. Wala silang pakialam doon sa walang makain at walang mainom. Wala silang pakialam doon sa mga nahihili. Basta malaga sila makakain. Hindi ba? Hindi daw ganon. Kasi kailangan ginagawa na nakita mo, wala makain, share mo, bigyan mo sila. So we must do it with love and unity. Kaya po naman ganito. In partaking the Lord's Supper or the Lord's Table, ay ginawa na natin pong itong merong yung pagkakapantay-pantay. Ayan. Maging equal po tayo. Kaya ginawa po natin yung tinapay, pare-pareho na ho ng sukat. Yung ating inumin, pare-pareho din ho ng sukat. Ano? Kasi baka yung isa ay mapalaki ng baso, mahirap yung iba, nagkasala patuloy. Bakit yan? May kinikilingan yung church na yan. Bakit ito sana malaki yung baso? Yung sa akin, maliit. So, ginawa natin pantay-pantay. Ayan. Yung tinapay natin ay maliliit lamang para magkaroon ng bahagi ang bawat isa. No? At baka yung merong napalaki, mahili naman yung napaliit sa kanya. No? Ayan. Kasi ano sabi po ni Pablo? Sabi ni Pablo, meron naman kayo kanyang sariling bahay. Kung gusto niyo mabusog, doon kayo kumain sa bahay niyo. Kung gusto niyo uminom ng pantusawa, doon kayo sa bahay. Pero in celebrating the Lord's Supper, kailangan we must celebrate it with love and unity
na meron ding order, meron pong kaayusan at maging maganda at maiwasan ang pagkakasala ng mga kapatiran. Kasi kapag hindi natin inayos yan, sa halip po maging blessing, nagiging curse. Ayan. Kaya po nga, sinesearch din natin yung atin ng puso. No? Hindi yan basta tayo tanggap ng tanggap. Kain na yan. Baka ho tayo tumanggap ng sumpa sa atin. Ibig sabihin, tatanggapin natin yan, maayos din yung relasyon natin sa Panginoon. Ayusin natin ang ating relasyon sa Panginoon sa atin ng pagtanggap upang blessing atin ng matanggap, hindi ho sumpa mula po sa Panginoon. Okay po.